Good day mga kapatid sa Panginoon. Welcome po sa ating bahagi ng pag-aaral po ng salita ng Diyos dito po sa ating gawain ngayong pong araw na ito. Binabati ko po kayo at welcome po sa ating church ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I hope na ready na po tayong lahat sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. If you're ready mga kapatid, would you please shout Amen? Ayan, amen. Sige po, inaanyayahan ko po kayo. Let us all stand up please. Let's be on our feet. Let's grab our Bibles and let's turn it para po sa ating teksto ngayon pong umagang ito. Proverbs chapter 16 verse 18 and 19. Proverbs chapter 16 verses 18 through 19. Ito po ang sabi ng Bible. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Ngayon pong umagang ito ay nais ko pong dalhin sa atin ang mensahe na pinamagatan ko pong The Believer's Guide Against Pride. The Believer's Guide Against Pride. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo po upang kami ay muli mag-aral ng inyong salita at ako po ay magamit po ninyo bilang instrumento na makapagbahagi ng inyong mensahe. Dalangin ko po ng inyong banal na Espiritu ngayong araw na ito, Panginoon, ay mangusap po sa amin sa panahon pong ito ng aming pag-aaral. Maituon namin ang aming atensyon sa pakikinig po ng inyong salita. Panginoon, napakahalaga po ng inyong mensahe ngayong umaga. Wala po kaming ibang nais kundi po ang mapakinggan ito at mangusap ang inyong banal na Espiritu sa amin at kayo po ay aming papasalamatan sa lahat po ng inyong gagawin. Empty me of self, cleanse me of sin, fill me with your Holy Spirit so that I may preach forth your word and be a blessing sa aming gawain. Sa lahat po ng inyong gagawin, ipasasalamatan po namin kayo, kausapin niyo po kami, pupurihin namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Marami pong salamat sa inyo pong pagtayo. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. The passage that we have here today is a very clear statement of what pride is and what it does to a person. Kung hindi nyo po na-catch mga kapatid, let me say it very clearly. It is never the will of God for Christians to have pride. The text is clear. There will be disadvantages, there will be dangers, and there will be destruction when a person has or when a person lives in pride. Si Haring Solomon po, the wisest man on earth, who gave us a warning. Ang sabi niya, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sa Bible, mga kapatid, ang pride is not merely a feeling ng self-satisfaction, yung satisfied ka na sa sarili mo at sa na-accomplish mo. But it is a profound spiritual state that involves yung parang an inflated view of one's self and a corresponding disregard para naman po sa Diyos at sa ibang mga tao. Ang biblical definition po ng pride can be in three aspects: self-exaltation, independence from God, self-sufficiency, and arrogance towards others. Yung bang nang mamaliit, nang mamata sa iba. The Hebrew word often used for pride is gaon, which literally means height, loftiness, or majesty. While the Greek word hyperiphanaya means appearing above or shining above others. Ang panalangin ko po sa ating mensahe ay dalhin tayo nito sa kabatiran kung ano po talaga ang pride at kung ano po ang magiging consequences nito pag ang isang anak ng Diyos ay mayroon ito. At I hope na ang mensahe natin ngayong umaga will help somebody who is struggling with pride, whether you know it or not,
Whether hindi mo napapansin or not, I hope that this message will find us in a position, in a situation na makakatulong po ito sa atin. Tatlong bagay po ang nais kong dalhin sa atin, and then tatlong bagay sa ilalim po nito, at tayo po'y matatapos po ngayong umaga sa ating pag-aaral. Gusto ko pong pag-usapan natin the basic caution about pride. Yung pong basic na pagbababala o babala ng Panginoon sa kanyang salita patungkol po sa pride. Pride is the spiritual alarm that something bad is coming. Sabi ng Bible, and a haughty spirit before a fall. Yung pag nararamdaman mo na nagmamataas ka na, asahan mo may hindi magandang mangyayaring kasunod nito. Yung pong Proverbs chapter 16 verses 18 through 19 ay isang cautionary message. Pride is not just a character flaw, but a killer that leads to a spiritual, relational, and personal destruction. Pansinin niyo po sa ilalim ng caution about pride, number one, the description of pride. Pride is the condition of the heart that manifests in high-mindedness, kayabangan, kataasan, haughty spirit that separates a person from God's favor. So, I believe our message today will be a blessing, mga kapatid, because every one of us might be struggling with this deadly pride. It is easy for those in a position of leadership, yung lagi kang nakikita sa harap or lagi kang nagagamit at lagi kang may ginagawa sa harapan ng mga tao, or for those who are in a relationship or even those who have the privilege to serve, na magkaroon po ng klase ng puso na mapagmataas or klase po ng isipan na high-minded. Or yung po tinatawag natin na hard-headedness. Kasi yan po yung tatlo na maaari pong pasukan po or panggalingan ng definition natin ng pride. Una po ay haughty spirit, nagmumula sa puso. Yung kanyang tingin sa sarili niya ay bakit ako papakumbaba? O kaya po yung high-mindedness, hindi ako bagay sa ganito, hindi ako dapat trinatrato ng ganito, at saka po yung headedness, o yung hard-headedness, ito naman po ay sa ating actions. Ayaw ng sumunod, ayaw magpasakop. Alam niyo, maraming mga kabataan sa church ang katulad po ng ganito, ma-pride. Hindi po dahil mayabang, kundi dahil ayaw magpasakop, may mapagmataas na espiritu laban sa authority ng pastor, at meron po siyang, di ba, mataas na tingin sa kanyang sarili. It is good that we give heed to how the scriptures warns us against the spirit or attitude of pride. The definition of pride. Pangalawa po, the disadvantages of pride. As at its core, ang pride is a misplaced sense of identity. Maling tanaw or pagtingin sa halaga ng iyong sarili. Yung bang inilalagay natin yung ating sarili na masyadong importante, mga kapatid. Ito po yung kalagayan when a person attempts to take the glory na talaga namang dapat ay para lamang po sa Panginoon Diyos. It is refusal to acknowledge our total dependence on God, our Creator, and manifest on looking down on others, treating them as inferior. Alam niyo po, pag ang isang tao may pride, hindi lang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, kundi mababa ang tingin niya sa ibang tao. Yung po bang pride ang nagdadala sa kanya sa pag-iisip na siya lang ang tama, na hindi siya magkakamali at hindi siya kahawig o katulad din ng iba. Pride manifests in self-sufficiency. Pag ang isang tao may pride, I don't need God. Pag ang isang Kristiyano may pride, I don't need the church. Pag ang isang Kristiyano may pride, I don't need to pray. Self-sufficient. May trabaho ako, may pamilya ako, may pera ako sa bangko, hindi ko kailangang magmakaawa sa Diyos. Sabi ng Psalm 10 verse 4, Psalm 10 verse 4, the wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Naalala ko tuloy yung kwento ng rich young fool
Nung sinabi niya, ano ang gagawin ko sapagkat napakarami ko ng aanihin. Ang sabi niya, ganito ang gagawin ko, gigibain ko yung aking mga bangang at magtatayo ako ng panibago at ilalagay ko yung aking mga inani, yung aking kabuhayan at magpapahingalay ako at sasabihin ko sa aking sarili, kaluluwa ko, magpakasaya ka, magpakahingalay ka sapagkat marami kang nakasubi, nakatago para sa matagal na panahon. Wala ang Diyos sa kanyang kaisipan. It will not be for our own good if we live our life with this deadly pride. Hindi maganda at hindi ho advantage sa isang young people, sa isang anak na nagmamataas sa kanyang mga magulang. Hindi po advantages sa isang Kristiyano na nagmamataas tayo sa Panginoon Diyos. In fact, in the scriptures, pride is one of those things that God hated the most. James chapter 4 verse 6. Bakit po? Because pride makes you arrogant. And arrogance makes you look down on other people. Just like what we saw in the parable of the Pharisee and the publican sa Luke 18:9-14, where the Pharisee thanked God, ang sabi ng Panginoon, salamat po dahil hindi ako katulad ng ibang mga tao. Kita niyo po yung pride na yun. Nananalangin na pero kitang-kita pa rin yung pride sa taong ito. Alam niyo, marami po ang nasa loob ng simbahan, uma-attend ng prayer meeting, ma-pride. Hindi nila kayang ibaba ang kanilang sarili, hindi nila kayang makita ang kanilang sarili kung paano sila tignan ng Diyos. Ang sabi ng Proverbs chapter 13 and verse 10, only by pride cometh contention. Ang ibig sabihin ng contention, pagtatalo, argumento, hindi pagkakasundo, hindi ho pagkakaunawaan. Dahil po sa pride. Most interpersonal conflicts, according to the Bible, have pride at their roots. Bakit ko papansinin? Bakit ako ang mauuna? Bakit ako ang kailangang lagi na lamang magpapakumbaba? Pride ang tawag doon, mga kapatid. So when someone has pride, this is actually a disadvantage doon sa taong yun. Bakit po? Because pride makes you egocentric. It makes you selfish. It makes you self-centered. Kabaliktaran ito doon sa first and greatest commandment to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your might. Pride refuses to acknowledge our total dependence on God, na kailangan natin ang Diyos. Ang pride ang mag-iiwas sa atin para umamin na kung wala ang Diyos, wala po tayo. Kung wala ang mga magulang mo, wala ka kabataan, wala ka young people. Kaya ibaba natin ang ating pride. Matuto tayong mag-say sorry. Matuto tayong magpatawad at humingi po ng tawad. It leads people to believe that their wealth, status, or education is the result of their own power rather than God's provision. Lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. At once na hindi mo pinahalagan ang gawain ng Diyos at mismo ang Diyos, kapatid, nagiging self-sufficient ka, nagiging selfish ka, nagiging makasarili ka, yan ay simptomas ng mas malalim na ugat ng problema at ang problema ay pride. Pride in a person makes him feel superior. He does not admit that he's wrong and only desires for one's own excellence. Yung gusto mo, ikaw lang ang laging mapapansin at ikaw ang laging nasa taas at hindi ka marunong magpakumbaba. The description of pride, the disadvantages of pride, the dangers of pride. Notice kung ano po ang directly in-address po ng ating text. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. The proverb gives the strong impression of saying the same thing twice, making its truth na talagang clearly understood. Bakit po dangerous ang pride? Because pride is giving ourselves the credit for something that God has accomplished.
Pride is taking the glory that belongs to God alone and keeping it for ourselves. Pride causes us to think and act foolishly. Pakinggan niyo po mga kapatid, anything we accomplish in this world would not have been possible were it not for God and His enabling grace. Alam niyo, sinasabi ng pride, I got this. Ang sinasabi ng grace, God did this. Kanino mo ina-attribute ang mayroon ka ngayon? Kanino mo ina-attribute? Sino ang pinapasalamatan mo? Kanino ang gratitude mo? Pag hindi mo pinapahalagahan ang gawain ng Panginoon kabataan, ibig sabihin yan, ang pride ay nagse-set in na sa ating mga puso. 1 Corinthians chapter 4 and verse 7 says, For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? When we see ourselves and not God as the source, there is nothing for us ahead but disaster. Pride will only lead to our downfall. The danger of pride is that it has kept many people from believing in the Lord Jesus Christ as their Savior. Na aamin sila'y makasalanan at i-acknowledge nila that we cannot make it to heaven through our own strength, through our own effort, and it has become a constant stumbling block para sa isang self-righteous or isang taong ma-pride. Napakahirap po para sa isang prideful person to lower himself and be saved. Pride condemns us to hell. Bakit po? Dahil hindi mo kaya ipakumbaba ang iyong sarili para aminin tayo makasalanan upang magkaroon tayo ng pagkakataong manampalataya kay Jesus at tanggapin siya bilang ating Panginoon sa sariling tagapagligtas. Hindi ang iyong gawa, hindi ang iyong relihiyon, hindi ang iyong kabutihan, tanging pananampalataya kay Jesus at ang kanyang biyayang ipinagkakalob sa atin ang makakapagligtas sa tao. Another danger of pride is that it is one of those that will be evident during the last days. 2 Corinthians chapter 3, verses 1 to 5. Opo, pride is one of the manifestations ng mga huling araw, mga kapatid. Pride can lead a person to self-love, and love of self can make times dangerous. People in the last days will love their carnal selves more than their spiritual selves. So as a result, they will only want to gratify their own lust. Pakinggan niyo po ang mga kapatid. Kung mananampalataya ka, wala po dapat pride sa puso ng isang mananampalataya. Alam ko po maraming definition ng pride. Pwede po yung pride na sinasabing confidence o yung pride na sinasabing ito ay galing sa ating mga ninuno o ikaw ay may pride dahil ikaw ay Pilipino. Pero ang tinutukoy na pride dito mga kapatid that would lead to destruction ay yung pride that separates us from God. Dahil hindi mo kaya na may Diyos sa buhay mo. Dahil ang dinodiyos mo ay sarili mo. Ang unang paalala sa atin, the caution of the Bible about pride. Pangalawa po, the consequences of pride. The Bible provides a cause and effect relationship between pride and failure. Proverbs chapter 16 verse 18 says, Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Pride will not lead to your fall, but will not only lead to your fall, but also to failure and frustration. These are all interconnected. But one of the great consequences of having pride is, ito po tatlong bagay nito. Number one, pride is deceptive. Mapanglinlang. A proud person is deceived into believing they are superior. Mayroon silang false sense of condition or position of yourself. They have a lofty sense of one's value or superiority. Ang tingin mo, napakahalaga mo. Ang tingin mo, pag nawala ka, mapipilayan ang church. Pag hindi ka umaten, ay hindi kakayanin ng mga members. That is pride. It sometimes leads to refusal to learn or admit fault. Pride makes you blind
to what is true reality. Galatians chapter 6 and verse 3 says, "For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself." Kung sa tingin mo, ang husay-husay mo, ang galing-galing mo, at mapapabayaan ang ministeryo kapag nawala ka sa church, subukan mong lumayo sa Panginoon. Subukan mong mawala sa gawain ng Panginoon. Una, paparusahan ka ng Diyos. Pero tandaan mo ito, magpapatuloy ang gawain ng Diyos kahit tumalikod ka. Hindi ka kailangan ng Panginoon Diyos kung ma-pride ka rin lang. Ang kailangan ng Diyos, yung nagagamit niya at naglilingkod sa Kanya ng may mababang kalooban. Yung bang mababa ang tingin niya sa sarili niya. Ang problema ng mga mananampalataya ngayon, sobrang pagpapahalaga sa sarili. The context of the passage is about how to treat and take care of those who probably have turned away from the Lord. Sabi po ng Bible, instead of restore such an one in the spirit of meekness, sangayon sa verse 1, the response of a proud person ay judgment, sarcasm, suspicion, pangsisisi or blame, at walang pakialam or indifference. Bakit ko papakialaman yan? Ano ba naman sa akin? Anong pakialam ko kung bumalik siya? Anong pakialam ko kung mag-iiyak siya at magluluhod siya sa altar? You want to know if we have proud leaders, mga kapatid? You want to know if we have proud pastors or members ng ating simbahan? Watch how they treat and take care yung mga taong bumabalik sa church pagkatapos magliwaliw sa mundo. Tignan nyo kung paano sila mag-react and mag-respond dun sa mga nanunumbalik sa gawain pagkatapos na sila hindi makadalo sa gawain, pabayaan yung ministeryo nila. Yung mga taong tumalikod sa Diyos dahil sa kasalanan, tumalikod sa Diyos dahil sa pagsuway, tumalikod sa Diyos dahil nagkulang sa Panginoon at ang feeling niya, hindi na siya karapat-dapat sa Diyos. Tignan niyo yung mga members, mga leaders, mga pastor natin at kung paano na itrato itong mga taong ito. The right spirit is to always have the spirit of meekness, have the spirit of loneliness and gentleness. Yung bang uunawain mo pa rin sila, hindi mahalaga kung ano yung ginawa nila in the past. Ang mahalaga, nandyan na sila ngayon at meron ng panibagong simula. Galatians chapter 6 verse 1, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted." The best way to treat those that may have failed and fallen to sin is to say, palagay ko po ang pinaka-best na dapat gawin para sa kanila ay tulungan sila, patawarin sila, i-restore sila, mahalin sila, at turuan sila, tulungan silang makabalik. Palagay ko po, yan po ang maganda mga kapatid. At hindi po tayo umasta as if na yung parehong bagay ay hindi ho pwedeng mangyari sa atin dahil ang katotohanan po, wala pong tao o Kristiyano na labas o kaya ay ligtas sa pagbagsak. Mga kapatid, yan po ang thought nung idea nung talata. Considering thyself, lest thou also be tempted. That's what pride in a pastor, that's what pride in a Christian will do. You are going to deceive yourself. I hope habang nakikinig po tayo sa mensahe natin mga kapatid, we are able to discern the leading at saka po yung prompting ng banal na Espiritu. I pray that as we sense the voice of God na nakikiusap at kumakausap sa ating mga puso, we will be honest enough to admit our condition and be gentle enough to respond to God's correction. Amen? Pangalawa po, hindi lang po pride is deceptive, kundi pride is divisive. It causes division. Ang second consequence ng pride is that magkukos ito ng separation o kaya grupo-grupo within a church or within the family. A proud person often goes against God's design for a church, which is for the members to help and carry one another's burden. Sabi ng verse 2, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Kapag ang pride ay present,
There are cliques, there are camps, there are schisms, there are factions, there are groups. I don't want to fellowship with them. I will only preach para dito sa taong ito. There's division, it creates separation, and then eventually misunderstanding. Tama po yung sabi ng Proverbs chapter 13 and verse 10. Only by pride cometh contention, disagreement, misunderstanding. But with the well-advised is wisdom. Ito po yung kalagayan ng Corinthian church, mga kapatid. Kaya po, pinaalalahanan po sila ni Apostol Pablo. No, sila ay naghihiwa-hiwalayan, nagugrupo-grupuhan, at sila po ay pumipili nung kanilang, di ba? Mayayaman po sila, mga talented po sila, but because of pride, because of competition, nagkaroon po ng division sa church. Alam niyo po, ganyan po ang mga kabataan po na may pride. Yan po ang i-highlight po nila kung ano yung hindi sila. Ang lagi nila sabihin, kaya ako, ayoko ng ganito, ganito eh. Para lang po ma-highlight kung ano sila. Naunawaan niyo po mga kapatid, nagmamagaling po, may competitive spirit, at lagi pong nakikipagtalo. Pride will make you part ways with people you're supposed to be working, you're supposed to be agreeing, you're supposed to be relating. Yung mga tao na dapat minamahal mo, yan ngayon ang iniiwasan mo. Dahil sa pride mo, yung mga tao na dapat tinutulungan mo, ngayon, sila ngayon ang pinagsasalitaan mo behind their backs. Mga kapatid, pangatlo po, pride is destructive. Pride is destructive, nakakagulo, nakakasira ang pride. Yung itinayo mo at pinaghirapan mong iayos at para magkaroon ng bunga someday, sisirain po ito ng pride. Pride makes us resist and reject correction, teaching, and spiritual direction. Tuloy, hindi ka lumalago. Nabablock tuloy yung growth mo. At ultimo yung ministry at yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi po nangyayari. Yes, a measured confidence is very important. Kailangan naman may self-esteem. But overconfidence, however, is a problem. And it often comes with pride. Pakinggan niyo po ako mga kabataan. Prideful people refuse to listen and learn. Akala mo alam na nila ang lahat. Akala mo marunong na. Akala mo kaya nila ang buhay. Pabayaan mo. Paalisin mo dun sa bahay mo. Habang ikaw ang nagbabayad at nagpo-provide sa pangangailangan niya. Para bang kung hindi ka pansinin at kung hindi ka bigyang atensyon, parang kayang-kaya niya na. Subukan yung umupa. Subukan yung kayo ang magbayad ng lahat ng bills niyo. Kayong bumili ng mga pangangailangan ninyo. Mga kapatid, minsan, pride brings destruction by deluding us into thinking that we don't need help and that we can do it by our own selves. Romans chapter 12 and verse 3 says, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Mga kapatid, iwasan po natin ang pride. Mga kapatid, tantanan po natin ang pride. Mga kapatid, magising na po tayo sa katotohanan na kung wala ang mga taong inilagay ng Diyos sa kung saan tayo ngayon, wala po tayo mga kapatid. Iwasan po natin yung pride. The caution, the consequences. Pangatlo po, the cure for pride. The cure for pride. Ano po ang gamot dito po sa mapagmataas na miyembro? Ano po ang gamot dito po sa mataas na pagpapahalaga at masyadong mataas sa tingin sa sarili ng mga kabataan? James chapter 4 verses 6 to 8. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Remember, grace is the only gift that men cannot give to themselves. And God gives it freely to those who are humble. Sabi po ng verse 7, "Submit yourselves therefore to God.
Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Even in our deepest moments of pride, ang biyaya ng Diyos ay available. Remember that if we persist in pride, God will be opposed to us. But if we humble ourselves before Him, you will receive the grace of God. Ang unang cure, draw nigh to God. Lumapit tayo ng buong puso ng may kababaan sa Panginoon. When we're away from God, we become bigger. But when we're closer to God, we become humbler, we become smaller, we become simpler. Humility, mga kapatid. The first thing to do is to admit that you have pride. And then, isurrender mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Surrender yourself and your pride to God. Fight against the devil's temptation towards self-satisfaction and self-gratification. And the devil will flee from you. Pakinggan niyo po ito. In humility, come into the presence of your loving Heavenly Father and repent of your prideful thoughts, your prideful words and actions, and God will lift you up. Proverbs chapter 29 verse 23 says, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. I am persuaded, mga kapatid, that the best cure for pride ay makita natin ang kababaan ng Panginoong Hesukristo. Na siya mismo, Diyos siya doon sa langit. Iniwanan ang kagandahan at karangyaan ng langit. At siya ay nagkatawang tao, nagmistulang alipin upang samahan tayo at bayaran po ang ating mga kasalanan. Minsan po, makapaglingkod lang tayo. Minsan po, makaranas lang tayo ng magandang buhay. Minsan po, malagay lang po tayo doon sa hindi na tayo umaasa sa ating mga magulang at tayo na yung nakakapagbigay at nakakatulong sa pamilya, ay nalalagay tayo sa kalagayan na ang tingin natin sa ating mga sarili ay may narating na. Ang cure sa pride, lumapit tayo sa Panginoon. Ang susi, magpakababa po tayo. Pangalawa, discipline or deny yourself. Ito naman po, kung kanina humility, ito naman po honesty. 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. It is so easy to be proud when God has blessed us ng mga talents, accomplishments, katulad po ni Apostol Pablo. I mean, I know you will agree with me that he was used by God powerfully. Na siya po yung misyonero at Kristiyano na gifted teacher and preacher, napaka-effective na productive missionary ng Panginoon. But I'd like you to notice his own declaration. He did not say, look at what I have done. He did not say, look at my credentials. No, he testified of the grace of God. That is honesty. Na hindi ako ito ay biyaya ng Diyos na tumutulong, nagwo-work at siyang naglalagay sa akin sa mga position, occasions at situation para mapaglingkuran ko at magawa ko ang best ko para sa Kanya. He actually made a statement that is so important for all of us na maintindihan. But by the grace of God, I am what I am. Kung magpapakababa ka lamang, ang biyaya ng Diyos sasayo. At ano ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos? Kung ang biyaya ng Diyos ay binago si Apostol Pablo at tinulungan si Apostol Pablo na magampanan ang lahat na na-accomplish niya, ano ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa isang kabataan, sa isang Kristiyano, sa isang tao na kaya pong magpakumbaba upang ang biyaya ng Diyos ay managana sa kanyang buhay? Hindi niya po sinabi ito para mataas. Hindi niya po sinabi ito para i-emphasize yung kanyang credential, mga kapatid. Hindi niya po tinetake yung credit. He's admitting that even his hard work, ang energy at na nagpapalakas sa kanya, it was fueled by the grace of God.
Kaya po nakakapagtaka na meron tayong mga members, meron tayong mga Kristiyano, o meron tayong mga pastor na ang taas-taas ng tingin sa sarili nila dahil may mataas silang simbahan, may marangya silang gawain, meron silang mga malalaking offering. Mga kapatid, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi po tayo pwedeng makarating sa ganun. Kaya po, draw nigh to God, i-discipline natin yung ating sarili. Pag merong nagsabing maganda, ituro pabalik sa Diyos. Pag may nagsabi sa atin, nag-congratulate sa atin sa accomplish natin na gawain o trabaho, ibalik natin sa Panginoon. Biyaya ng Diyos lamang po. Discipline yourself. Deny yourself at sabihin mo, hindi ako to, kundi biyaya ng Diyos to. Pangatlo po, develop gratitude. Humility, honesty, happiness. May mga pagkakataon na dadaan ka sa mga kahirapan, dadaan ka sa mga pagsubok, at ang tanging mo lang panghahawakan, biyaya ng Diyos. Sa mga ganong pagkakataon, dapat ang panghawakan mo yung biyaya ng Diyos na magbibigay sa iyo ng saya. What's the reason why we become proud? Because yung mga bagay na mayroon tayo at yung mga bagay that we are able to accomplish, mga kapatid, pinapalaki po yung ating ulo. Pinapataas nito ang tingin natin sa ating mga sarili. Nagkakaroon tayo ng maling pagtanaw sa kahalagahan natin bilang mananampalataya. It is as if life is a big competition with others. Mga kapatid, when we try to live our lives, always trying to please other people and chasing after the things or material things that we wanted to have, we're setting ourselves for frustration, we're setting ourselves for failure, and it usually takes away our joy sa buhay Kristiyano. Pero pag binago natin yung ating attitude and start looking at things and start looking at people and opportunities as something na hindi natin deserve and begin thanking God for everything, then we start cultivating and then we start developing an attitude of gratitude, and it will help us to be grateful to the grace of God na ibinistow niya po sa atin. Ano po ang susi? Ano po ang cure? Draw nigh to God. Deny yourself or discipline yourself, and then develop gratitude. Be humble. Be honest. And then sa lahat ng pagdadaanan mo sa buhay, be happy, mga kapatid. In conclusion, a Christian will never be self-righteous. He will never be self-sufficient if we will only realize where and how God took us from. Kung saan po tayo pinulot lang ng Panginoon. Kung saan po natin dinala yung ating mga sarili dahil po sa mga maling patsya, sa mga maling pagpili, kung paano natin inabuso yung ating katawan at yung ating sarili. At ngayong mahina na tayo, ngayon natin nais ipaglingkod sa Panginoon. Isipin natin kung paano natin ginugol yung ating kabataan, yung ating kalakasan doon sa mundo na siyang sumira at naglayo sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid, patungo na tayo dapat sa buhay doon sa impyerno. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, iniligtas niya tayo. Pinatawad niya tayo. At ngayon, meron tayong pangako ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Bakit ka magmamalaki? Ano ang iyong pwedeng ipagmataas? Ano ang iyong pwedeng sabihin na ito ay dahil sa aking lakas, sa aking talino at sa aking kakayahan? Lahat ng bagay, kung wala ang Diyos, wala po tayo, mga kapatid. Kaya po, magpakumbaba na po tayo sa Panginoon. Kung meron dapat humingan ng sorry, kung meron pong dapat tayo makipag-ayos sa kapatiran, gawin niyo po yan ngayong araw na ito. Gawin niyo po yan habang tayo po ay nasa simbahan. Kung meron pamilya na hindi po tayo kaayos at meron mga bagay na meron po hindi na pagkakasunduan, nawa ang mensahe natin magtulak po sa atin. Nawa ang banal na Espiritu magturo po sa atin para ikumbaba ang ating sarili at tayo po ay humingi ng tawad at tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, sa aming pong pinag-aralan ngayong pong araw na ito, patungkol sa mga babala para sa mananampalataya, laban sa pagmamataas, nawa ay naantig ang aming mga puso, na correct ang aming mga buhay, at sana, Panginoon, ay magkaroon kami ng kababaan ng loob para lumapit sa aming altar at sabihin sa inyo, Panginoon, patawad po.
Kayo na nagbigay sa amin ng panibagong simula, kayo na nagpala at nagbigay sa amin ng lahat ng aming tinatangkilik, ay siya pang Diyos na aming iniiwan, pinababayaan, at ngayon nagsasuffer ang ministry at ang simbahan dahil sa aming kawalan ng pagpapahalaga sa inyo at sa gawain ninyo. Bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng pagpapakumbaba at tulungan niyo po ang aming mga kapatiran na lumapit sa aming altar, ibaba ang kanilang mga sarili at humingi ng tawad sa inyo, at maiiwas ang aming sarili sa destruction na dulot ng labis na pagmamahal sa sarili. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, kausapin niyo po kami at kami po tutugon. Salamat sa inyong pangungusap, kami po, Panginoon, ay gagawa ng pasya. Manalangin po tayo, Pastor Raul, tayo, pakilapit po at ipanalangin po ang ating pagtatapos ng ating mensahe.